Hello, ladies, gents, and mga ka-half and half. Welcome to our podcast. Again, my name is Tre, and this is my Ul Opinion friend Gian, and we are the Ulupis. Yun. Alright, guys, welcome again at sa mga nakapakinig na nung podcast namin last time. Maraming salamat, and for today's episode, we're just gonna continue where we left off. Kung paano kami nag-come out. So, gagamitin lang namin yung mga opinion namin sa kung ano yung generation noon at sa kung ano yung generation ngayon, and paano yung, alam mo yun, paano nakaapekto? Paano ba nakaapekto? Or more Parang on, magiging comparison lang. comparison. Parang how easy yung sa generation ngayon Oh. compared Oh sa yeah, kasi generation ano ka natin. pala, no? Ako yung modern, ikaw yung noon, right? Okay, fine. Okay, sige, Ako sabi yung mo ngayon, eh. di ba? Tapos ikaw yung mga, di ba? Sige, Yung sabi mo mga eh. generation mo noon, di ba? Yung mga ganon. Sige. My ulo friend, ano ang yung ulo opinion in regards dun sa generation noon at sa generation ngayon, and nung nag-come out ka, paano yun naka-apekto sa'yo, and ano yung masasabi mo sa kung sa tingin mo ngayon ka nag-come out? Yeah. Ito nakakatawa nga. O ba't ka So, kasi parang iiyak? pagka dati, hindi ako naiiyak. Ano lang talaga yung mata natin. Kasi parang, ayun nga, seryoso, yung Hindi pa tayo dati kasi, seryoso diba, dito. kapag, pagka nag-out ka, like, yun nga, yung topic natin last time, parang, kadit, may mga ganyan. Tapos parang ngayon, kahit ayaw mo mag-out, parang sabihin nila, tibo ka, no? Ano naman kung tibo ka? Mapapansin mo yun, like, currently, may mga, iba sabi ko sa'yo, may mga bago akong colleagues, tapos, sobrang comfortable nilang mag-out. Unlike before na parang, hindi ako tibo, parang ganyan. Yung mga colleagues ko ngayon, yung isa, hindi ko na napapangalanan, baka i-guess natin. Bigla niyang sinabi, meron akong jowa eh. Parang, okay, sige, may jowa. Biglang sabi niya, pero girl din. Hanggang nun, nagulat pa ako. Meron din ako isa pang colleague, sabi niya. Sabi ko kasi, may nire-refer kasi siya. Jowa mo yan, no? Sabi niya, ha? Lalaki yan eh. So, ha? Babae din type mo? Ano mo yun? Yung parang sobrang comfortable nila. Yung age kasi nito parang around 20 to 24, mga ganun pa lang yung age nila. Yung mga ka-age So, namin. dun pa lang, diba? Kasi Mga age dati ko yung talagang ganyan parang, whatever. Whatever. Diba? Pero, ayun nga, sa tingin ko kasi, one of the reasons kung ba't mas comfortable yung mga tao ngayon is yung social media. Diba? Sobrang sa buong mundo kasi makaka-receive ka ng support. Unlike before, di ba, na parang, kunwari, nandun ka pa sa area na sobrang daming homophobic, ganyan. Parang ang hirap-hirap mag-out. Eh ngayon, kahit feeling mo mag-isa ka sa lugar na yon, pwede kang humingi ng support online. And ang laking bagay, di ba? Mag-send sila sa'yo ng advice, ng support, basta kahit ano. And to think na parang dati hindi kasi yun available. Diba? Kung sino lang kasi yung circle mo, doon ka lang pwede magsabi. And ang masakit pa nga doon, pag nag-out ka, people, may leave you. May tendency talaga silang umalis sa sa life mo. Yun yun sa If hindi yung nila sa magustuhan. generation mo noon. Yes. Oo, yun. Parang, Ngayon, parang ayoko maging kaibigan to, mga ganun. True. Oo, di ba? Parang, who cares ngayon? Who cares? Pakit ko sa'yo. Parang, di ba? Tapos ang nakakatawa pa kasi yung generation ng mga parents natin, kaya ng mga generation ng mga parents nila. Kasi dati parang pa sila sa social pressure eh. Na, di ba parang noon nga, parang dapat may direction yung buhay mo pag sinabi kong ganito ka, ganito ka, ganito. Sa mga matatanda before, di ba? Eh, parang sa work, di ba, ang traditional na trabaho is mga engineer dapat, mga architect, mga nagbo-board. Diba? Unlike ngayon, talagang
parang diverse talaga kahit anong trabaho, Kung ano, okay 'di ba, lang. whatever makes you happy, So, parang doon ka. ganun din. Ganun na rin ngayon sa mga magulang natin, sa mga mas matatanda sa panahon ngayon. Mas mas nag-a-accept sila, 'di ba? Mm. Medyo na-feel ko na-feel mo ba? Ang alin? Mas maano talaga Na sila ngayon. Yun, yung difference. na ang hina mo? Kung pagkukumpara mo Ang hina ng boses mo. pagkukumparahin natin yung sobrang hina ba? Oo. Kung pagkukumparahin natin yung um attitude ng mga lola versus sa mga mother natin or father natin, sobrang magkalayo. Mm. Siguro yun din yun. Hindi na sila yung talagang conservative na matatawag, 'di ba? Mm. Ikaw, what's your thought? Ako, yung generation namin ngayon, Anong take mo? Ah. Talaga pong pinapanindigan niyo. Pagpasensyahan niyo na po mga kapatid, Pagbigyan na natin 'to. Siya po yung kasi, bida natin for today's video. sobrang, sobrang swerte ko lang kasi nga, di ko naranasan yung generation noon na, alam Mm. mo yun, na wala. Talagang hindi, let's say na lang na like, 'di ba, sabi mo parang mas open si mommy mo kaysa kay daddy. So, masasabi mo bang mas conservative type yung daddy mo kaysa kay mommy mo? Ewan You ko dun think sa yun tatay yun? ko ngayon. Sa totoo lang, nun parang yung generation talaga noon, parang hindi naman ako masyadong naapektuhan in terms sa family. Ata, ewan ko. Sa tingin ko lang talaga, parang hindi ako naapektuhan Mm. na parang when it comes to family. Kasi nga, sabi ko na, alam mo yung, hindi ko naman kailangan ipagsigawan kung ano ako, or parang halata. Halata lang siya kasi, again, ang ikli ng buhok ko, palalaki yung nilalaro ko, palalaki yung damit ko. So, parang hindi mo kailangan ng confirmation, parang ganun. Parang halata lang siya. Although parang syempre noon, 'di ba? Pag nakikita nga ako ng mga matatanda, siguro tingin pa rin nila babae 'yan, right? Pero I think yung mga generation din noon na, I mean, aware naman sila na babae 'yan pero ganyan siya manamit. So aware sila kung ano yung parang ano yung nakikita nila. Pero since mga old school nga sila, 'di ba? Na meron silang mga pinanghahawakan na, alam mo yun, na na sarili nilang paniniwala na ay hindi yan pwede, 'di ba? Parang dapat lalaki or babae lang, ganun, wala dapat ganyan, 'di ba? Mm. So yun yun noon, pero parang sa akin Grabe, hindi parang panahon ni Eva at Adan yung panahon namin, Sabi ka ng noon, parang ganun na nga yung sinasabi ko. Parang kami pa yung mga nasa Biblia nung mga ano na yun, Parang ganun nga, oo. Ah, Pero yun talaga yun. Hindi ko talaga naapektuhan yung parang mm. kasi even yung siguro kahit yung mga judgment ng mga matatanda, parang hindi ko naman siya ganun talaga na naranasan na, alam mo yun. Sabi ko sa'yo, parang, ay, ilan taong matanda mo sa akin? Mga 10 ata eh. Hoy, paki-measure na po yung kakapalan. Ganun na nga po yan, baka Hindi, kasi ang kapal po niyan masyado. iniisip ko talaga, siguro, parang, hindi ko alam hindi ko Hindi, alam maalala mo kasi, kahit sabi mo unti lang yung age gap natin, iba pa rin kasi yung environment like yung batch ko, iba kasi kami. Iba yung mga nakasama kong tao. Siguro, kasi Okay, siguro nung sa inyo, kasi, at kayo nakatago pa talaga, mga in denial, right? Tapos hanggang sa dumami na yung ko nun sila, epidemya. Naalala ko yun pag naglalaro kami. Tapos parang, if I'm not mistaken, nagtanong ako sa kanya one time, sabi ko, Ibo ka ba? Sabi niya sa akin, hindi. Babae ako. I'm not sure kung sarcastic yun kasi medyo bata pa ako nun. Pero, baka dahil hindi rin siya comfortable mag-out that time.
'di ba? May possibility. So, ganun. Kasi talaga yung mga nakakakaan namin, parang nakakasakit siya, no? Na parang, yung palapitin niya si ano, tomboy yan. Na-experience, Mm. ay, ano pa na-experience ko pa yun eh. Kaya para ka talaga Na siyang parang may sakit na narinig pa akong ganun. nakakahawa, 'di ba? Na Oo, parang baka alam mo mawawa 'yun. ng pagka-tomboy yan. Oo, Baka na maging parang tomboy din yan. ano 'yun, parang Oo, pinandidirian pa talaga, 'di ba? parang, oo, grabe. Buti na lang ngayon, hindi na, diba? Mm. Ngayon nga, parang proud na proud pa yung mga parents eh, kung makita nilang gay or lesbian yung anak nila. Like, for example, gay tapos magaling sumayaw. Video pa nila, i-upload pa nila, diba? Mm. Sila pa yung mga proud. Mm. So, ayun. Yun, kasi parang ano siguro nga yung kahit onti lang yung gap sa atin dalawa, parang 1 year, 2 years talaga can make, 'di ba, yung big difference. Oo naman. Ito pa. Dagdagan na natin, baka mawala sa isip ko. Ayun. Naalala mo pa dati, tas parang sinasabi nila na ano, pagka nag-out ka, di ba, para ipipray over ka pa. Mm. Na parang magagamot ka, ganyan. Or Hindi akala ko nila yun pag binugbog naranasan, ka. pero Di ba? Pero ano yun? Although hindi ko rin yun naranasan ah. pero Pero yung mga nangyari noon yun. talaga. Oo, di ba, na parang, yung iba pa parang bubugbugin. Mm. Kaya siguro may takot eh, no? Kaya siguro yung takot nandun sa mga Kaya yung dati na mm. mag-out. Imagine, yun yung kapalit. Kung hindi ka huhusgahan, sasaktan ka. Mm. No? Pero aminin natin, may mga nasa generation mo pa rin noon na hanggang ngayon hindi pa rin out. Ano yung sa tingin mo na parang, Mm. kasi okay, sige, yung generation ngayon, 'di ba, medyo a lot of people, they're open, a lot of Mm. parents, 'di ba, they're open din, 'di ba, na Mm. or minsan yun nga proud pa sila kasi syempre parang Mm. kahit ano pa yan, anak ko yan, 'di ba? Parang so Mm. proud sila, and then yun nga dahil nga sa sinabi mo social media, and parang people are just being more vocal, 'di ba? Kung ano yung ano Mm. nila, and then basta sila talagang whatever make them happy, dun sila. Pero ikaw, ano yung masasabi mo dun sa mga generation noon na until alam mo yung mga kabatch mo, Mm. kabatch Well, mo ako, na masarap until now sana tingin makapag-out, bakit di ba? hindi sila nag-out? Oo, masarap sana makapag-out. Pero kasi hindi ko rin pwedeng hindi i-acknowledge yung reason nila kung bakit hindi sila makapag. Kasi, kung iisipin mo, mas okay, mas madaling mag-out, mas masarap pakiramdam, masarap maging malaya, kumbaga. Mm. Pero, bakit hindi nila magawa? So, I think may mga malalim na reason doon. Siguro, una, baka sa family nga, baka natatakot silang hindi sila tanggapin. And Mm. maybe, nararamdaman nila yun is because may nakikita silang dahilan. Baka may mga narinig sila coming from their own family na baka kapag ako to, mas malala. Ano Or yun? baka like may trauma na Diba? noon pa, no? Mm. Mm. Ayun. Another is siguro, yun nga, sila yung walang pagmamahal pa sa sarili nila, hindi sila matanggap. Mm. Kasi hindi mo naman ano eh, diba? I mean, yun nga, parang sa akin, ako yung hindi makatanggap. Eh, sila siguro, nandun sila sa ganong stage, hindi nila matanggap na bakit sila naging gano'n. Which is acceptable. I mean, syempre ang pag-out naman ng tao. Kanya-kanyang, ano yan, panahon. Mm. Kasi hindi siya yung talagang kinabukasan paggising mo, ay mahal ko na yung sarili ko. Or, simula pagkabata mo, tanggap mo na eh. Pero may mga iba talaga na as much as possible, parang doon sila sa akala nilang tama. Mm. So, yun siguro. Eh, ikaw? Like, kung ikaw, magpapayo ka sa mga hindi maka-out pa, ano sasabihin mo sa kanila? Wala, buksan lang nila yung pintuan nila, lumabas sila. Syempre, depende, 'di ba? Depende sa tao. Hindi ko naman Baka may malalim silang reason, ano? yeah, hindi ko talaga yun nga, parang kailangan mo i-consider yung nararamdaman nila. Hindi ko pwedeng Mm. sabihin na, alam mo, kung ano man yung makakapagpasaya sa'yo, yun yung gawin mo. Kasi, what if, alam mo yun, what if ang makakapagpasaya pala sa kanila hindi mag-out kasi dun masaya yung parents nila. 'Di ba? O, yun nga, like tulad ng sabi mo, maybe family yung factor. So, what if, like, masaya na sila na ganun, na
na nakatago sila kasi napapasaya nila yung family nila, kontento sila ng gano'n, 'di ba? 'Di mo naman pwedeng ipilit yun. Kasi ako yung tipo ng tao na siguro kapagka may sitwasyon dun ko kaya talagang sabihin. Pero yung opinion ko, so anyway, my friend, so yun yung parang sa'tin, yung take natin sa generation noon at sa generation ngayon, maswerte lang yung mga nasa generation Talaga. ngayon. Kasi mas madaming tao yung bukas yung mga mata, yung isipan, Yung heart. lahat bukas sa kanila, pati zipper nila. Pero totoo nga talaga. And malaking factor yun. And nakaka-proud kung iisipin mo yung change. Kasi sobrang positive niyang tignan. 'Di ba? Lahat ng tao nagkakaroon ng equal opportunity. And ayun naman yung nagmamatter. So that's it, guys. That's our take, our old opinion in regards dun sa, not really old opinion, more of like comparison ng generation ni old opinion friend Gian and yung generation ko. You know, na medyo modernized, ganon. Medyo more open, ganon. And kung ano yung generation niya and yung naranasan niya and, you know, yung more of like the environment noon at saka ngayon. And gano'ng kaswerte yung mga nasa LGBTQ community natin ngayon kesa noon. And baka if there's anyone who wants to join, participate dito, lalo na yung may mga ganong experience, you're welcome. You're welcome to share kung ano man yung experience mo, ano yung nararamdaman mo. Makikinig kami, both of us and the community that we're building. Makikinig kaming lahat sa'yo. So feel free. What's our email? Contact details? Our email is cheandgian@gmail.com, or you can comment below and then we can reach out to you. You know, if you have any experience regarding coming out or paano ba lumabas, gano'n. Basta bawal lumabas. Right. There you have it, our all opinion friends, ladies, gents, and mga ka-half and half. Thanks again for listening, and we're the all opinion signing out. Peace out.